Sa tingin nyo, dapat o pwedeng kasuhan din itong si Alan Peter Cayetano sa nangyari? Well, siguro po after due investigation at makita naman na talaga may pagkukulang po siya, siguro po dapat may pananagutan naman po. Ano po. At sa akin po, ang pinakamabigat dito, yung pagkawalaan bigla ni, ni Senator Bato de la Rosa. Kasi alam naman po natin, whatever it is, yung warrant po ng ICC, buhay yan Sinasabi nga lang dito, in reverence to Supreme Court, kaya hindi po natin ipinapwersa. Ayaw lang po natin na masyadong maging magulo yung pong paggawa ng pagsisilbi po ng warrant of arrest na yan. Okay, clarify ko na rin. Nung Monday, when you were supposed to serve the warrant, parang ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano sa isang pahayag niya, wala naman daw kayo pinakita. Nagpakita ba kayo Hindi ng valid warrant? hindi po namin, well, hindi nga po nakuha si Senator Bato paano po may papakita because ang ano po niya, ng position po niya is kailangan doon po sa mismong subject ng warrant, sa kanya ipapakita yan. Tapos dati yung abogado niya. Kaya nga po dinidemand niya na magbigay kami ng kopya. Sabi ko, I will consult po. Tatanungin natin kung mabibigay. So I will give you sa kanya. Pero kailangan ko pong tanungin siyempre, PCTC, DOJ, ganun po. Pero kung gusto naman po nilang makita, publish na po yan sa ICC At actually, nakita naman natin, nag-live na nga yung ICC na there is a warrant. Ano pa po ba yung hindi malino doon? At nag-file na nga po si Senator Bato sa Supreme Court questioning that. Hindi ibig sabihin po may warrant, hindi po ba? Okay. Tapos ano yung ginagawa dito ni Sonny Trillanes? Kasi pinapalabas ni Alan Peter Cayetano para magkakutsaba kayo Well, yung NBI po, maaga pa po nandun at may coordination meeting pa nga po sa dating Sergeant of Arms ng Senado po. Si Senator Trillanes, ang report po sa akin ng mga ahenteng nasa Senate nung time na yun, nung Monday, dumating po yata 2:00 na. So siguro, at sabi po, in-announce naman niya na I'm responding to the challenge of Senator Bato de la Rosa na siya ang mag-aresto, make my day, pusasan mo ako, ICC. So, yun naman po yung sinasabi ni Senator Trillanes. So, siguro, nag-align lang yung interest. Gusto ni Senator Trillanes na maki-aresto, pero hindi naman po siya NBI. So, hindi siya ang mag-aaresto nito, kundi ang NBI po. Tsaka yung arrest warrant na pinakita niya, hindi naman yun din naman yung yun nasa ICC, hindi po ba? So, Well, yun na rin po yun, lumalabas. Siguro naman, hindi naman magpapabricate ng warrant itong si Senator Trillanes dahil yung lumabas naman po dun sa publish, makita mo parehas yung bilang ng pahina. Ayoko lang po nga magdetalye na paano napunta, ganyan kasi inaasahan nga natin baka may mga sumunod pang warrant. Nalalaman po yung flow ng operation, ano po. Pasagot ko na rin po yung mga banat sa inyo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kanina parang sinasabi niya ay you're feeding the president wrong information about what really happened. How do you respond to that? Ano po, mabigat naman yun. Matalino po, mas nakakaintindi po sa atin yan Hindi naman po natin pwedeng bulahin yung presidente. Actually, pag nakakausap po si presidente, yung tanong niya, detalye At meron po siyang binibigay na sagot at solusyon na talagang minsan hindi mo abot dahil naiintindihan po niya. So, I don't think nasasabihin feeding the wrong information. Kung mali po yung ibibigay natin impormasyon, hindi po paniniwalaan ng presidente po yan. So, yun. Sige po, bilang panghuli, anong plano nyo rito kay Bato? Meron po kayo initial information ba kung nasaan siya? At least based on intelligence report? Well, I'll go back to sinabi ko. Ang dapat unang tanongin ay si Senator Robin Hood Padilla at yung dating Sergeant at Arms, yung Sergeant at Arms po na si Aplasca. And when it comes to responsibility, it's a responsibility of the Senate President dahil sila po yung nag-commit na nasa protected custody nila si Senator Bato de la Rosa. Tapos siguro yung lead po, yung family. Pero as of now, ang sinabi po, ang malinaw lang, sinabi ni Secretary Bida, if he will try to go out of the country, he will be arrested po. Okay. Ito last na po talaga, habol ko lang. Procedurally, di ba nagpaputok yung OSAA, tapos gumanti yung NBI, tapos mas maraming pinaputok yung OSAA. Normal po ba sa ganyang sitwasyon na, sorry baka napaka-stupid ng tanong ko. Opo. Hindi naman po. Papatayin lahat ng ilaw. Well, hindi ko po nga alam kasi patay yung ilaw. Ito na lang po, hindi lang yung patay yung ilaw. Anuin po natin
kanina, nanood po ako doon sa isang show, tinatanong siya, si Plaska, yung standard procedure ng warning shot. Kasi dati siyang Directorate for Operations ng PNP. Yeah. Sabi niya, pag in danger daw, pwedeng mag-warning shot. Ngayon, binasa po nung host yung Manual of Operations ng PNP. Nakalagay pala doon, you are only entitled sa warning shots kapag ka you are outnumbered po. Yung overwhelming yung force at number na nandoon po. So pangalawa, hindi po applicable sa kanya yung pagpaputok ng warning shot kasi hindi nga po siya law enforcement. Security personnel po bali lumalabas, Sergeant at Arms. Ngayon, pangalawa po, nung nagkasa sila ng baril at lulusob, at iniisip mo magkakaroon ng enkwentro, dahil sabi niya, ang paniwala niya, marami, pinapasok na po sila eh. Actually, yan ang isang problema, Sir Christian. Ang ginawa niya action, all based on assumptions eh. Piling namin, papasukin, may nagbabarena, papasukin na kami, ganun po, maraming na umiikot. So, napakadali sana kung nag-coordinate doon sa general ng GSIS na head ng security, di mas malinaw na hindi, pinapunta namin yan dito para pero matungol Director, sa amin. incidentally, consistent yan dun sa naratibo ni Alan Peter Cayetano. Kanina, inulit niya, sinabi niya, pinaligiran tayo ng NBI. Tapos they are insisting that the Senate was under attack. Consistent sila. Silang dalawa. Wala po. Ang total lang pumasok, 18 sa GSIS, wala nang iba. Tapos ang daming Marines doon, outnumbered. Suicide mission po mangyayari dyan. Pagka sinabi, ang nahuli po yung driver. Kaya nga nakakatuwa yung mga miso. Balik lang po ako, no? Sinabi mo na under attack papasukin. Dapat po, ang una-una niyang ginawa, clear niya yung area eh. Clear niya yung second floor. Yung second floor, sino po yung mga nandiyan dyan, Sir Christian? Puro media. Media, yeah. Na kinukuhaan yung pagpasok nila at hindi nakuhaan pero naririnig yung putukan ng takbuhan. So, hindi ko po makita yung sense na mag-operations ka, dapat kung mag-operations ka, ang unang-unang gagawin mo, i-clear mo yung buong area sa mga civilian para hindi madamay at hindi masaktan. Pero hindi po ganun na nangyari. Naiwan yung media ron at nag-aanos pa, may aresto eh, nagkasa ng baril, full battery gear, pagbukas ng pintuan, wala pang ilang segundo, nagputukan na. So tapos, at sa sunod na nun, nag-vlog na sila sunod-sunod, may tawag na kung kanino na nilulusob kami rito, only to find out na hindi pala sa loob ng Senado, doon pala sa common area ng GSIS at Senate nagkaroon ng putukan. Open space po yun. So mukha po bang script yan? Ewan ko po, pero may isa po eh. Mukhang hindi kikita sa takilya kahit sa Netflix, hindi bibilin eh. Yeah. Okay. Sige po. Hindi, Sir Christian, ulitin ko lang bago mo, just for a thought ng mga kikinig na nanonood. Sige Hindi po. mo ba, simple eh. Ang daming lapses eh. Lumusob sila based on assumptions. Nalulusubin sila. Pwede naman po, si General Plaska, may numero po siya sa akin. Bisita ko sa last week sa opisina, hindi pa sa Sergeant at Arms. Kinuha yung telepono ko nung Lunes para tawagan daw ako. Hindi pa pwedeng tawagan, boss, mukhang a-assort kami ng mga NBI dito. Magkakaputukan kami rito. Nakaready kami. Hindi po ba? Dahil naka-full battery gear. Hindi niya ginawa. Hindi po siya tumawag. Ang katwiran po niya, dapat si Atty. Matibagan tumawag, magpaalam siya dahil may gagawin pa silang operation sa Senado. Inconsistent kasi wala nga kaming gagawing operation. Bakit ako tatawag sa'yo? Pero meron akong communication sa GSIS, pati sa security officer ng GSIS, na dapat siya tumawag kasi class 87 yun. Kaysa 87 siya, class 88 yung GSIS. Pero originally po si Aplaska, class 86, kaklase ni Bato. Kaklase ni Bato. Na-turn back po siya at yan po, involved pa doon sa company ng Delta eh. Mga magkaklase. Alam ko po istorya niyan. OTS din siya dati. So yun na po yung pangalawa. Acted on assumption. Pwede naman akong tinawagan. Kung hindi man ako, dahil ayaw niya akong tawagan, ang iniisip nila ni Senator Alan Peter, kaaway ako. Tinawagan sana si General Balma. Siya yung security officer ng GSIS. Oh, Bok, meron mga ano dyan ah. Ano ba yan? Lulusob na ba yan? Ano ba yung pinabarena dyan? Hindi. Inassume niya, lulusob. Sa kanya mga bipip mo pa narinig eh. Yung sinasabi niya. O pangapat po, mag-a-assault ka. Ba't nakasunod sa yung media, yung pagmamarcha, nakunan at yung puto ka na doon? Hindi ba dapat clear mo? Ibinaba mo sila. Ang sagot niya dyan, nagkabiglaan na, hindi na napag-isipan, hindi po pwede yun. Kung hindi man kayo may plinano na script na sinasabi nga po natin,
those are all lapses na dapat talaga panagutan. Di po ba? So yun Yung po po. bang Tapos, yung bare, sige, go ahead. yung panlima, after ng sana report, pakita na kagad sana yung CCTV. It took time bago po na imbestigahan doon. Sila muna yun. At sa totoo ito, bago ko makalimutan, tumawag po kay General Review. Sabi ko, boss, ano ba nangyari? Doon daw sa area mo yata nagkabali. Pwede bang i-check mo yung area na yan? Pagbaba ng chief of staff niya, pinaalis. Kasi ang nando doon, puro usaan na lang po. Before dumating yung SOCO, before dumating yung PNP, before po dumating yung sila General Nartates, sila na yung nando doon. Wait. O ngayon, ito naman, may isa namang senador, nag-vlog, nilusob daw nila, ang instruction daw, kamamatay na kung sino mamatay, yung agent. Ilabas mo yung agent, anong pangalan, sino yung sinasabi mo. Yung pala, may nahuli lang na driver namin, nakukunin lang yung bag. Those are the inconsistencies, Christian. Talagang, hindi ko alam how will I feel. Tapos, they have the guts pa na sabihin, yes, si Atty. Matibag, siya yung ng ganyan dyan. Isa totoo, kaya po ako napasigaw din nun, yung ugali ko ba na ibibintang mo sa akin yung isang bagay na wala ako talagang ginawa at wala akong kamalay-malay, ipipilit mo, medyo magagalit din po talaga tayo. Hindi ba gaslighting ang tawag doon? Yun na nga po siguro. Ganun na yun. Ganun na. Ngayon, sunod-sunod. Tapos, ako na yung paborito. Upakan ako ng upakan. Mula pa po nun sasabihin na naman, politika. Tayo na, ginagawa lang po natin yung trabaho natin. Yung Barena for the record kayo ba yun? O ano ba yun? Hindi As far po. as you know. Meron po si Sian Ambrosio. Nakita ko, kinumpile ko na nga po yung mga video na lumabas. Si Sian Ambrosio, nagre-report, kasabay dumating ng NBI, nung dumating po sila, nagbabarena na po yung carpentry ng GSIS, nasa report po yan. Nakita niyo po yung mga suot nung nagbabarena. Hindi po ba mga common, hindi naman naka-NBI or naka-tactical suit. They're trying to reinforce the door coming from Senate, going to GSIS as instructed by GM Veloso po.